Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na daw with evidence. Nako, tila yatang magsasanib puwersa. Itong si Attorney Conti at si Kerwin Espinosa. Wow! Combined powers. Ito ang nangyari, Kabibig. Si Attorney Conti ay talagang napahiya. Oo mga kabibig, kasi sinabi ni Nicholas Kaufman na yung mga AGK victims na maging witness ay kailangan talaga yung legal na mga dokumento katulad ng passport. Pero itong si Atty. Conti mga kabibig, para yatang ayaw sumunod sa instruction. Ayaw sumunod sa gustong mangyayari ni Nicholas Kaufman. Nagmamakaawa sa ICC. Kasi daw ang mga AGK victims, poorest among the poor. Talaga ba, te? Grabe naman. So pinapahiya mo ang mga AGK victims? Pinapakita mo sa ICC na talagang walang magagawa ang AGK victims? Pinakikita mo na ang Pilipinas ay isang mahirap na bansa na pati pagkuha ng passport hindi kayang matustusan? Ay, grabe ka naman, Day. Oy, anong klaseng attorney ka, Day, kung ganun ang inyong perspective, pananaw sa mga tao? Natural, AGK victims to. Kung nagkaso sila kay Pangulong Duterte, magiging ebidensya, witness sila kay Pangulong Duterte, they put themselves on that situation. Kung ano man ang mga hinihingi ng depensa ni Pangulong Duterte, ay, they're forced to do it. Don't tell me, si Nicholas Kaufman, parang tanga lang yung ito na papayag na lang siya na okay lang, walang mga legal documents, okay lang, paupuin mo sa sa ICC, magsalita dyan, okay lang yan. Hindi ganoon si Nicholas Kaufman. I-check talaga niya, day, oy, kung tama ba ang mga sinasabi or hindi. Ito si Conti talaga, ay parang makalusot lang talaga at parang si Pangulong Duterte ay talagang makasuhan na at makulong, gagawin ang lahat ng papaawa-awa effect. Ito na kabibig Sa ko. loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. Ha? At ang Mas of the passport, poor? sa totoo lang, para lang sa mayaman yan eh. Kantawan-kawanan ka lang, day. Sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi Mahirap, si Kerwin Espinosa daw ay mayaman yan. Oh. Proclaimed drug lord yan. Gusto nga siyang pupunta 100% na ipapatawag siya sa ICC. Oh, tapos, nako, inday massacre talaga. of the poor. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan eh. Wala ang passport daw kabibig, parang sa mayaman. So nagmakaawa ang talaga itong si Attorney Conte. Oy, para kaawaan siya ng ICC. Ang problema ngayon, ito ha, kung ang ICC ay maniwala sa kanya. Ito ang chismis ngayon kabibig. Manood tayo ha. Okay, manood tayo from Robin Sweet Channel. Kaufman, umiyak na agad si Attorney Conti. Hindi pa man nagsisimula ang trial ng ICC kay dating Pangulong Duterte, umiyak na agad si Attorney Conti. Sa naging interview kasi ng programa ni Ted Filon kay Attorney Conti. Nang matanong si Attorney Conti patungkol sa nais ng legal counsel ng dating Pangulong Duterte na ang tatanggapin lamang at ibavalid ng nabiktima kuno ng EJK ay mayroon dapat pasaporte. Ang tugon ni Attorney Conti, hindi daw makatarungan. Walang puso si Attorney Kaufman. At sinabihan pa niyang lutang si Attorney Kaufman. Lutang daw si Attorney Kaufman. Uy, grabe ka naman, attorney. International lawyer yan, tapos sinasabi mong lutang? Iba ka ikaw ang lutang, day. Oo. Para lang talagang pumabor ang ICC, sisiraan mo si Atty. Kaufman na lutang? Sa sitwasyon sa Pilipinas. Sa kanyang interview ay inamin niya na mahihirapan ang mga nabiktima kuno ng EJK na makakuha ng pasaporte dahil ang pasaporte daw ay para lamang sa mga mayayaman. Kaya't nanindigan sa Attorney Conti na kung ano lamang ang kanilang hawak
at kung ano lamang ang kanilang makakaya ay ayon lamang ang kanilang ipipresenta. Nako po, kung ano lang ang makakaya. Hindi yan pwede dahil naging unfair kayo kay Pangulong Duterte. Naging unfair kayo. Ipinasok nyo ang problemang ito. Pinasok nyo ang ICC. Talagang you are forced to deliver documents. You are forced to find documents. Kung talagang naniniwala kayo na may kasalanan si Pangulong Duterte. Kung hindi gawa-gawa, tanim AGK victims lang yan. Di ba? O, hanapan nyo ng solusyon. Wow naman! Bakit? Wala ba silang mga ID? O wala naman talagang nabiktima kuno? Hindi pa man nagsisimula ang trial. So, from flat check, hindi pa man nagsimula ang trial, iyak ka na agad konti. Tumugon kayo sa kaayusan ng proseso sa International Court litigation. Hindi po pwede yung mga padrama na mahirap lang sila, wala silang ID o pasaporte kasi mahirap sila. Napakawalang puso naman ni Kaufman. Wow, si Kaufman pa ang walang puso. Kayo ang may pasimuno niyang kasuhan na yan sa ICC, so panindigan yung requirement ng korte. Hingi kayo tulong ni Trilling. Baka matulungan kayo ng ID procedure sa Quiapo. Joke. Kidding aside, you brought the whole country to this mess, you fix it. Tama. Kailangan mong, ano yan? 'Di ba? Ito din si Attorney Batuyan. Sabi niya, the impossible dream. Attorney Batuyan is crying over this request of PRRD lead counsel Attorney Nicholas Kaufman. Why are you thinking locally when you can step up and defend your stance globally? Elevate your discourse based on the standards of international court litigation. Why has your team suddenly become crying babies? O tama nga. Stop sulking and start kalkaling their legit IDs and credible credentials. After all, you took this matter in an international court, then be prepared to fight this fair and square. You think producing their legit ID is an impossible task? Well, you guys ask for it, so then just produce it. Tama naman, di ba? Tama. Mahirap bang maghanap ng ID? Oh, gusto nyo ang ICC? Di, panindigan nyo. Di ba, kabibig? Panindigan nyo kasi gusto nyo ang ICC. O international na yan. Gusto nyo ng limelight. Huwag kayong umiyak. Nakakababa ng dignidad yung sabihin yung may lutang si Nicholas Kaufman, yung hindi alam ni Nicholas Kaufman ang pinagdaanan ng AGK. Bakit hindi niya alam? Pinag-aralan na yan ni Nicholas Kaufman kung ano yung mga anong tawag dito, pinagdaanan ng AGK victims. Kaya nga si Attorney Nicholas Kaufman nangangailangan ng mga dokumento to check whether valid ba sila or hindi. Diba? Utak-utak pag may time. Ito na namang isa, si Kerwin Espinosa. 100% confident mga kabibig na ipapatawag siya sa ICC. Nako po. So ito si Kerwin Espinosa. Sige, sakyan lang din natin ang trip ni Kerwin Espinosa. Uy, ano ba kayo? Gusto ni Kerwin Espinosa ng limelight? Gusto niya matawag sa ICC? Okay, let's check. Para May magkaalaman. nabanggit ka kanina na yung mga pulis may kinalaman dun sa war on drugs. Handa mo bang testify yan sa ICC kung sakasakali? Sa ngayon, sa nangyari sa akin, handang-handa ako. Kahit na anong mangyari. Lalo na para mabigyan ng hustisya ang aking ama na pinatay sa loob ng selda na walang kalaban-laban. Sir, nung marinig mo yung pag-aresto kay former President Duterte, ano po yung naging reaction po niya? Normal lang at naawa ako sa kanya dahil matanda na siya. Pero Naawa siya si Kerwin Espinosa, naawa kay Pangulong Rodrigo Duterte kasi matanda na daw. Pero willing siyang mag-testify. Handa na siya mag-testify sa ICC. Ano ba talaga, Kerwin Espinosa? Naawa ka or gusto mo talaga siyang makulong? 'Di ba? may batas tayo na dapat harapin ang mga sinasampa na kaso sa kanya. Batas tayo. Sa ICC nga, yung batas natin dito, hindi effective doon sa ICC. Ano ba to si Kerwin? Hindi alam kung ano nangyari.
Hindi nga, wala ngang kaso si Pangulo, walang sinampang kaso sa mga AGK victims kay Pangulong Duterte dito sa bansa natin. Eh anong haharapin ni Pangulong Duterte dito sa bansa natin? Wala. Doon haharapin niya sa ICC. 'Di ba? Kerwin naman, research pag may time. 'Di ba mga kabibig? Kalerki si Kerwin Espinosa para lang merong masabi tungkol sa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi ni Tio Moreno, the script, ang galing magsalita. Ito. Kumusta naman po yung pamilyang sinira ng dahil sa droga mo? Drug lord. Oh, 'di ba mga kabibig? Iba na talaga panahon ngayon, drug lord na ang feeling victim. Magsama kayo na Atty. Conti para alam nyo kung ano ang totoong script before kayo magpa-interview. Oh, 'di ba? Alam nyo, ang nakagandahan sa panahon ngayon, lahat ng mga drug addict, ng mga drug users, pushers, drug lords, naglabasan na at nagtutulungan-tulungan para tumistigo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Di ba? O, yan o. Akala ko naman may galit sa kanya, scripted lang pala. Oh well, kaya pala sunod-sunod ang patamat sa loto. Lakas ng loob, testigo ka laban sa dating leader na sinubukang puksain ang illegal na droga samantalang ikaw ay isang self-confessed drug lord. May mukha at kredibilidad pa niyan na iharap sa korte. Antibay, isa kang idolo ng mga drug lord. Yan ang mga komento ng mga netizen. Walang naniniwala sa pinagsasabi mo. Magbasa ka ng sa comment, halos lahat hindi maganda sinasabi laban sa iyo, Kerwin. Hindi nakakatulong yung ginawa mo para bumango ang pangalan mo at manalo ka dyan sa lugar mo. Yan kabibig. Yan ang pinopoint out ng maraming Pilipino ngayon. Kerwin, enough na yung kadramahan. Ito naman si Conte. Ito naman ang komento ng mga netizen ka. Kung tutuusin mo, Miss Conte, mas mahal ang drugs kaysa passport kasi ang drugs ay bisyo, samantala ang passport ay magamit mo for how many years. Mag-iisip-isip ka nga bago ka magsalita ng ganyan, nakakatuwa ka. Siya nga, karamihan sa may passport, may hirap, nag-work sa OFW, gaga talaga babaeng to. Bakit pag mahirap ka, hindi ka na nga makukuha ng passport? Paano itong mga OFW mahihirap yan? Hindi nyo binigyan ng passport kasi mahihirap lang sila? May karapatan lang palang kumuha ang mga passport ang mga yayaman? Anong klaseng utak meron itong si Conte, di ba? Naku ma'am, ayusin mo yan. Sino ba nagsabi sa'yo na ang passport para lang sa mga yayaman? 1,000 pesos lang po magkuha ng kanang passport. Maraming klaseng mahihirap. Meron mabuti kahit paano nakakatawa itong si Conte, hindi na alam kung ano ang script. Sabihin mo, hindi mo kaya mag-defend sa hinihingi ng abogado ng Digong. Wala po tayo sa kangkungan attorney na pwede lang walang legit na mga papilis. International court po ito. Boba talaga itong attorney na ito. Hindi iniisip kung ano mga sinasabi from Malo Villablanca. Malaking bayad dyan. Sunod-sunod, may kaso ka. Paano yung pinatinitin ng adik? Ma'am, respect lang. Pag mayaman ang passport, 1K. Pag mayaman po, magkano? Sana lang ate, iniisip mo din mga sinasabi mo. Nakakahiya ka sa mga OFW. Parang pinamukha mo mga OFW na hindi kaya mag-afford ng passport. Yan mga kabibig. Yan ang komento ng iilang mga netizen hingga sa issue nitong si Attorney Conte. Di ba? Ito sa Attorney Conte. Ay, kung ano mga pinagsasabi niya. Di ba mga kabibig? So, pagpatuloy natin ha. Attorney Conte, sana magising ka sa katotohanan na nabash ka na ngayon. Sumunod lang po kayo kung ano ang gusto na depensa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala namang problema doon. Hindi po mahirap kumuha ng passport. I'm sure naman meron kayong budget dyan. 'Di ba? Merong budget dyan para kumuha ng passport. Para gusto mo kasing tulungan ng AGK. Palagi ko yung nagpapa-interview together with the AGK victims. Itulungan nyo siya. Don't tell me ma-stop yung tulong nyo. It's because of the passport. Nakakatawa namang rason yan. So, hindi nyo itutuloy ang kaso just because of the passport. Diba? Nakakatawa po kayo. Diba? So, yun lang po mga kabibigang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Nako, magsanib-puwersa kaya sina Kerwin Espinosa at Atty. Conte papuntang ICC para
mapakulong talaga na si Digong. AGK victims, delikadong makulong kung magpapipeke ng mga documents. Yun lang po ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.